pahuli, tutok na sa unang balita. Ako na ba, Arnold Glavio, kasama si Rhea Santos. Narito na mga unang balita. Nag-rollback na rin ang independent oil player na Eastern Petroleum simula kaninang alas 6 ng umaga. At tulad ng sa Shell at Petron, piso kada litro ang kanilang bawas presyo sa gasolina, diesel at kerosene. Ito na ang pang-14 na rollback na ipinatupad ng Eastern Petroleum simula noong Hulyo. Sa ngayon, wala pang abiso ang Total, Sea Oil, Uni Oil at Flying B kung susunod sila sa bawas presyo. Dalawang grupo ng mga lalaki ang nagkagulo sa isang birthday party sa Mandaluyong City. 5 ang nasugatan habang 3 ang naaresto sa insidente. Darito ang exclusive report ni Emil Sumangil. Ang mga sangkot sa gulo, bukod sa sinasabing marami at armado, lumalaban daw at ayaw paaresto. Kaya't ang Mandaluyong SWAT team ang kinailangang sumupil sa gulo. Sa loob ng Block 41 ng Barangay Addition Hills, sinasabing sumiklab ang riot. Ang loobang ito ang unang pinasok ng mga pulis. Andiyan ba? Ray? Ano may nagbabatok? Nagpaputok na raw ng sumpak ang mga suspect, kaya't maingat ang kilos ng mga pulis. Bumaya ito rin sa ano? Nagpaputok na sila. Dito raw nagsimula ang gulo sa birthday party ng isa sa mga taga rito. Lumitaw ang isa sa mga nasugatan. Pinag-initan daw sila ng tropang taga-kabilang kanto. Mga sugatan dito sa lugar. Paano yan, Brad? Yung ano mo? Binato po ako sa ulo ko eh. Kasali ka ba ron o ano? Hindi po, nag-inuman po ang birthday po ng barkada ko eh. Nagmistulang war zone ang lugar na ito. Tadtad ng basag na bote at bahid ng dugo ang semento. Inuman na yan. Ano ba yan? Ilagay naman? Lalagyan mga barkada niya. Tama. Sir, baka may ano Sunod na pinasok ng mga pulis, ang umano'y kinaroroonan ng nakalabang grupo. Dito na aresto ang isa sa mga suspect. Itinuro ito ng mga complainant bilang isa sa umano'y mga nanggulo. Tatago ka dyan? Hindi po itago yan. Sarado yan? Dito, iho, may dugo ka. May dugo ka dito. Tingala. O, ayan o. Hindi po, Ito ko muna. Labas ko muna, labas. Na-recover ng mga pulis ang ebidensya, kabilang na ang patalib, balisong at ang paddle na ito. 5 ang nasugatan habang 3 lalaki ang inaresto. Dahil sa gulong ito, ito ang unang balita sa Mandaluyong City. Emil Sumangil, reporting. Nakuhanan ng video ang hazing ng 8 neophyte ng isang umanong fraternity. Sa Lemery, Batangas umano isinagawa ang initiation rites. Ang exclusive report mula kay Ian Cruz. Ang paglalagay ng tatak sa likuran, kandila. Isa umano ito sa mga initiation rites ng mga bagong sali sa isang sikat na fraternity. Pinatuwad pa ang mga walang piring na neophytes sa kahinataw ng sinturon. Mga taga Las Piñas City umano ang mga bagong recruit na makikitang sinasaklan sa video nakuha sa isang cellphone. Ang sumunod na eksena, ang mga nakapiring na neophytes. Inilabas ang isang paddle na pinahawakan at inaagaw muli sa saliw na umano'y awit ng kapatiran. Walang hatawang gamit ang paddle na makikita sa video, pero may bahagi ipinakita ang namamaganghita ng mga neophytes. Ang mga nagsasagawa ng initiation rites, nagpakilala ang mga miyembro ng grupong Tau Gamma Phi. Pero lumabas na hindi raw pala sila lehitimong miyembro ng naturang fraternity. Kaya naman isang neophyte na naloko umano ng mga ito, napilitang ibigay ang bidyong ito sa mga pulis para maimbestigahan. Ipinakita namin sa mga lehitimong miyembro ng Tau Gamma Phi o Triskelion ang video at agad nilang kinundina ang nakabidyong hazing. Ang masasabi ko talagang it is very barbaric and very uncivilized. Di raw sila nananakit at ang pinaka-initiation lang nila
ay ang pagsama sa mga socio-civic project ng fraternity. Babala nila sa mga gustong sumali. Huwag silang basta-basta susunod kahit kanino na biglang lalapit sa kanila at iimbitahin sila na to become members of such organizations kasi may proseso yan. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting. Bumaba ang bilang ng mga mag-aaral na nakapagpapatuloy po ng kanilang pag-aaral noong isang taon kumpara noong mga nakaraang taon. Batay sa talaan ng Department of Education, ang pangunahing dahilan ng student dropout, kahirapan. Darito ang unang balita, special report. Ang edukasyon ay mahalaga dahil nagsisilbi itong susi para sa ating kinabukasan. Si Glenn Mark Cano, 19 na taong gulang. Isang taon na lamang makakatungtong na sana siya ng kolehiyo. Ngunit dahil sa kahirapan, kinailangan niya itong ipagpaliban. Nagsisisi dahil hindi ka nga nakapag-aral. Mga tapos na po mga kasabayan ko, mga college na eh. Gustuhin man daw ni Glenn Mark na maiahon ng pamilya, tila mahirapan daw siya. Ang hirap yung mag-apply ngayon, may pagulang Wala rin pang lakad ng requirements, mag-apply ka, wala rin. Iba naman ang kaso ng itago na lamang natin sa pangalang Richard, 13 taong gulang. Hanggang grade 1 lamang ang nakumpletong edukasyon. Hindi po, di naman magbasa eh. Sinusulat ko lang po yung nakalagay sa blackboard. Kaya naman ang batang si Richard ibis na paaralan, kalye ang kanya naging pangalawang tahanan. Tapos nangangalakan. Kumukuha po ako ng mga lata. Binibenta ko po sa giant shop. Tinutugod ko po yung sampagit, tapos binibenta namin sa seminaryo. Bagay ang atin niya si Carmen, sa edad na 24 na taon, grade 3 lamang ang kanyang inabot. At wala na raw siyang balak pang bumalik sa pag-aaral. Kahit kapatid ko na lang po mag-aaral. Gusto ko nga po sana makatapos siya ng pag-aaral. Para naman po hindi siya magmukhang tanga. At tinatanong siya. Hindi siya marunong magbasa, sumulat. Sa pinakahuling ulat ng Department of Education o DepEd, 83.22% lamang ng mga estudyante ang nakapagpapatuloy ng kanilang pag-aaral. Mas mababa ito kumpara noong 2002 hanggang 2003. Ayon din sa nasabing talaan, pinakamataas ang porsyento ng mga student dropout sa primary level, kung saan 12.59% ng mga grade 1 enrollees ang humihinto sa pag-aaral. Ang lumalabas na mga common factors for dropping out are the distance of the school from their homes, the teacher factor, the cost of schooling, then yung health. Ang mga parents, maski na alam nila mahalaga na mag-invest sa education dahil kailangan nilang i-augment yung family income, napipilitan na i-withdraw ang mga bata sa class, sa eskwelahan, para magtrabaho. Kapasin-pasinti sa naturang pag-aaral na mas mataas ang bilang ng mga lalaking tumitigil sa pag-aaral kesa sa mga babae. Bilang tugon ng DepEd, isang kautusan ang kanilang ipinalabas kung sa ipapaalala ang no collection policy sa public schools. Anumang dagdag na gastos ay voluntary at dapat na mapagkasunduan muna ng mga magulang at guro sa Parents Teachers Association o PTA. Pinag-utos din ng DepEd ang barangay mapping upang malaman ang mga batang pumapasok at hindi pumapasok sa eskwela.